Isang pinagpalang araw sa inyo mga kaibigan. So ano ba ang topic natin for tonight? Ang topic natin for tonight is another parenting tip or parenting advice. Kasi dito tayo nag-excel Alam niyo naman na 7 ang ating anak, no? So ang ating parenting tip for tonight will be on ang mga anak nyo ba ay matitigas na ang ulo. So kumbaga parang kahit anong utos ang gawin mo is parang hindi na sila sumusunod, no? So kumbaga ang hirap na nilang pasunurin. Lahat ng utos mo, ikaw ang gagawa bilang magulang. Imbis na sila, 'di ba, inaasahan mo. Pero ngayon, parang ang hirap-hirap nilang pasunurin. So yan ang magiging topic natin for tonight, no? So bago natin ituloy ito, tuloy na natin, no? So excited ako. Bakit ako excited? Kasi ang tagal kong di nag-vlog kasi nga nagkaroon ng problema ang aking family, no, na nagkaroon ng problema ang aking tatay, nagkaroon ng bleeding, no. So up to now, up to present is nasa hospital pa rin siya, pero out of danger na aking tatay. That is a good news. That is a napakagandang blessing para sa amin, ng aming family, no, ng Panginoong Hesus. So ituloy na po natin yung ating vlog. Ang mga anak nyo ba ay tumitigas na ba ang ulo? Yan, ang hirap na nilang sumunod, no? Kumbaga, lahat ng ginagawa mo ikaw pa ang gagawa, no? Kumbaga, utos mo, gawa mo. So, yan, nangyayari po yan, no? Yan ang real talk na nangyayari sa panahon ngayon sa magulang at sa mga anak. Lalo na sa akin, may share ko sa inyo yan dahil ang mga anak ko ay hindi pa matitigas ang ulo kasi pinalaki namin sila talaga na masunurin, no? So minsan hindi rin naman maiwasan na kapag talagang inuutusan mo sila at wala sila sa mood, talagang hindi sila susunod, no? At dumadating sa punto na kapag inutos mo ay ikaw ang gagawa. So minsan ikaw bilang magulang, mapipikon ka ba? Mapipikon ka ba or magagalit ka or maiinis ka? So, well, ang sagot po dyan ay depende sa sitwasyon, no? Kung halimbawa ang mga anak nyo ay pagod galing sa school tapos syempre uutusan natin, syempre minsan talagang hindi makakasunod, baka inaantok o baka napagod sa mga ginawa nila sa school, di ba? Syempre nakakapagod naman. Dumating din tayo sa pagiging estudyante at ang mga anak natin ay kalimitan, syempre pagkagaling school, darang sa init, no, ganyan, kahit nasabi nating aircon yung school nila, syempre paglabas niya, babiyahe, di ba? Syempre pagod di ba? So tayo bilang mga magulang is magkaroon tayo ng pag-intindi or konsiderasyon man lang ba na para wag silang kagalitan, no, kung dumadating man sa punto na talagang hindi sila nakakasunod sa mga pinagagawa natin. Eto naman para naman sa mga anak, no? Ngayon, kung ang mga magulang naman syempre, halimbawa, inuutusan sila, ganyan, dumadating sa punto na halimbawa, tinatamad lang, ganyan, or talagang wala sa mood. Kasi minsan, dalawang klase yung mood ng bata. Tinatamad, wala sa mood dahil tinatamad. Wala sa mood dahil pagod. So, kung doon naman tayo sa wala sa mood dahil tinatamad. So, hindi natin dapat i-tolerate bilang magulang yan. So, kailangan pa rin natin silang pasunurin. No? Kailangan nilang sumunod sa gusto nila. Hindi naman dahil sa yan na slavery or ano, hindi. Kailangan nilang maging mabuting tao. Kailangan nilang matutong sumunod sa mga magulang kasi yan ang isa sa mga importante na matutunan nila sa buhay, yung pagsunod. Kasi, sabi nga, di ba, obey before you complain. 'Di ba? Tayong matatanda, tayong mga magulang, 'di ba, sa trabaho, 'di ba? Kapag pagod ka na sa trabaho, minsan alam mo 'yun, may mood tayo na minsan hindi makokontrol, 'di ba? So minsan inutusan tayo ng mga amo-amo natin, mga boss natin diyan or mga direct supervisor natin, no, direct manager natin na ganito, ganun, pagod ka na. Wala ka sa mood dahil pagod ka na. So why not explain, di ba? We can explain, di ba? Ganon din sa mga bata. Ngayon, kung sa atin naman matatanda, halimbawa, wala ka sa mood dahil tinatamad ka, iba na yon.
hindi magandang matutunan ng mga bata or tuloy-tuloy ng mga bata yung wala sila sa mood dahil sa tinatamad sila. So dalawa po yan, tatandaan po natin, wala sila sa mood dahil sila ay pagod. Siyempre that is a dapat maging positive ang outcome. Ganun naman sa wala sila sa mood dahil sila ay tinatamad. So hindi nila dapat matutunan at hindi dapat maging tuloy-tuloy yung ganong klase ng attitude nila. Dapat yan maputol na. At hindi nila dapat dalhin yan hanggang sa sila ay tumanda at sa magkaroon ng sariling pamilya. So tayo bilang magulang, tayo magiging tagahubog nila, tagahubog ng ating mga anak. Hindi natin dapat sila tolerate sa mga. So ayun na nga, hindi nila dapat dalhin yung ganong klase ng attitude, no? Dapat ngayon pa lang habang bata sila is maituwid natin, no? Magkaroon ng tamang proseso or tamang pagtutuwid sa mga bata. Ayun, whether they like it or not, no? Kasi andito tayong mga magulang bilang trainer nila. Kailangan natin sila matrain sa tama. Kasi baka dumating yung pagkakataon na sumobra tigas ng mga yan at dumating sa punto na ikaw ba bilang matanda na at uugod-ugod na, no? At uutos ka sa mga anak mo. May mga pamilya na hindi makasunod. 'Di ba? May mga ganong klase ng anak, 'di ba? Hindi nagiging maganda ang pagpapalaki sa kanila bilang mga anak, no? So tayo bilang mga magulang, tayo ang tagahubog nila, tayo ang keeper or manager or katiwala ng ating mga anak. So dapat turuan natin sila ng tama na makasunod, no? Hindi yung hayaan mo na, kawawa naman. Hindi ganon. At hindi rin naman pwede yung maging malupit tayo kasi baka pagod nga, o 'di ba? Pero kung nakikita nyo walang dahilan para hindi sumunod at kinakailangan nilang gawin or sundin yung inuutos mo at nakikita nyong tinatamad lang sila, utusan natin sila, no? Bigyan natin sila ng task. Yan. Bigyan natin sila ng tamang task, no? Yung mga task na sa ngayon ay kaya nila, gano'n, no? Baka naman ang iuutos natin aral, di ba? Hindi nila kayanin, di ba? Halimbawa, papupuntahin mo ng tindahan. Sila ay may ginagawa dahil sila ay may ginagawang mga project or school activities, di ba? Na kailangan nilang tapusin, no? Within the time frame. So, tayo bilang magulang, we have to be considerate as well. So, napakaganda at napakadaling pasunurin ng mga bata kung tayong mga magulang ay very considerate din naman. So ang mga anak kasi natin, alam nyo, yan ay mga ginto natin. Yan ay mga kumbaga dapat yan ay binibigyan natin ng panahon at ng oras para sila ay mabigyan natin ng tamang pagtutuwid, no? Halimbawa, isa sa mga punto halimbawa, may kanya-kanya silang task, no? Halimbawa, sa akin si KD, siya yung magiging tagaugas ng plato, tagahiwa ako ng sibuyas bawang pag magluluto ko, magbablog ako, di ba? Ganyan, siya yung mga assistant mo sa kusina, no? Tapos si Chanel, siya yung taga-ayos, taga-linis ng kwarto kasi kaya naman niya. 14 na si Chanel, ako nga day shop around 8, 9, marunong na akong mag-imis ng sarili kong gamit, no? So bawa si EJ naman, tinuturuan namin magwalis-walis sa bahay. Ako at day shop 7, marunong ako magwalis ng tamang pagwawalis talaga, no? Kasi may mga tumanda na hindi pa rin marunong magwalis, no? Ang walis nila ay talagang lumilipad yung alikabok, no? Merong tamang pagwawalis. So, halimbawa, ituturo mo sa mga anak mo, ganito anak, ganito ang tamang paghuhugas ng plato, kailangan wala matitirang kanin doon sa kutsara, sa plato, di ba? Yung mga ganon. Bawa kay Chanel, tuturuan mo siya na kung paano maglinis ng kwarto, di ba? Yung tamang pagwawalis sa kwarto, tamang pagpupunos-punas sa mga pagpapagpag ng mga unan, di ba? Yung pagtitiklop, yan. So, kailangan natin ituro sa kanila yan. Bigyan natin sila ng task, no? Para naman sila ay maging
daily routine na nila yan, no? Bago pumasok sa school, pagbangon sa umaga, kailangan yung kama nila is iayos, itiklop nila yung mga pinagigaan nila, at wag na nilang hayaan na yun ay abutin pa ng kinagabihan kasi kailan matutulog sila ay hindi pa rin nakatiklop. 'Di ba? Parang ang pangit tingnan. Ang pangit naman, 'di ba? So, disiplinahin natin ang mga anak natin. Doable po 'yan. Experience ko po 'yan. Ang mga anak ko ay disiplinado po talaga. Hindi po ako nagyayabang. Ito po ay pawang katotohanan lamang. At ito ay pinagdaanan namin ng aking asawa, no? Ng aming pamilya. So, napakadali lang po. Doable siya, hindi siya mahirap gawin, no? So, halimbawa, at the very young age, turuan na natin sila. Ihubugin na natin sila sa tamang pamamaraan, no? Bilang mga magulang. Alam nyo, tayong mga magulang ang tagapagdala ng kung sino sila sa paglaki ng mga anak natin, no? Bawa itong mga anak natin, napalaki natin ng tamad. So, napalaki natin ng tamad yung ating mga anak. So, tamad yan. Hanggang sa tumanda yan, baka ihiga-higa na lang yan, di ba? So, wag nating sanayin ng ating mga anak na ganun na lang sila. So, isang napakagandang parenting tip po, itong talagang sa ating mga magulang. Tayong mga magulang ang magdadala ng kung sino kung ano at sino magiging ang ating mga anak paglaki. Tayo, no? Tayong mga magulang. Kung binibaby natin yan at the age of 18, binibaby pa rin natin, nako po, sinasabi ko sa inyo, it would be a definite and absolute headache para sa ating mga magulang. Baka ugod-ugod na tayo pa rin natatrabaho para sa ating mga anak. Kaya wag po nating hayaan na sila ay lumaking mga tamad. No? Wag natin silang hayaang tumanda na matitigas ang ulo. No? Kailangan kahit tumanda na sila, madali silang pasunurin, at sila ay tumanda na at lumaki, sila ay masisipag na tao at mabubuting mga mamamayang Pilipino. So, kung nagustuhan nyo itong aking content, at doon naman sa aking Facebook, please do follow, like, and share, para naman mas marami pa akong content na magawa na ganito, no? And always do pray and praise and worship our Lord Jesus, para naman tayo ay magkaroon din ng wisdom at gabay sa lahat ng gagawin natin pagpapalaki sa ating mga anak. And maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.